putulin nyo na. 10%. Bago magpasko. Malamig at walang emosyon ang boses ni Ricardo de Villa habang ibinibigay ang huling utos sa conference call. Sa labas ng bintana ng kanyang grandiosong opisina, nagsisimula ng kumislap ang mga ilaw pamasko sa buong syudad at mahinang naririnig ang tunog ng mga nangangaroling. Pero para kay Ricardo, ang mga tunog na yon ay ingay lamang. Ang tanging musika sa kanyang pandinig ay ang pag-akyat baba ng mga numero sa stock market na nasa dambuhalang screen sa kanyang harapan. Pinatay niya ang tawag. Isang problema na naman ang nabigyan ng solusyon. Ganoon para sa kanya ang lahat. Mga problema na kailangan ng mabilis at epektibong solusyon. Walang puwang para sa sentimiento. Sakto namang may kumatok ng 3 beses sa pinto. Isang pamilyar na katok, marahan at halos nag-aalangan. Pasok! Walang ganang sabi ni Ricardo. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Pumasok si Nana Carmen. Sa edad na 71, bahagya ng hukot ang kanyang likod at mas mabagal na ang bawat hakbang. Ang puti niyang buhok ay laging nakapusod ng maayos. Sa loob ng 50 taon, ang anino ng babaeng ito ay naging parte na ng mansyon ng mga De Villa. Sir Ricardo, magalang na bati nito. Doon lang lumingon si Ricardo. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa. Para sa kanya, ang nakikita niya ay isang lumang kasangkapan na hindi na nababagay sa modernong disenyo ng kanyang buhay. Isang liability, isang gastos na kailangan ng putulin. Ma'am Carmen, maupo ka, sabi niya. Itinuro ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo ang matanda. Ipinatong ang 2 kamay sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na iyon, kulubot at pagod, ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang mga kamay na iyon ang naghanda ng kanyang pagkain, naglaban ng kanyang damit at nagpunas ng kanyang mga luha noong bata pa siya. Pero wala sa mga yon ang naaalala ni Ricardo ngayon. Mayroon akong desisyon. Panimula niya diretsyo at walang paligoy-ligoy. As you know, the company is moving towards modernization. We are upgrading everything at kasama doon ang pag-streamline ng ating household staff. Napansin ni Ricardo ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Nana Carmen. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Kumuha siya ng isang puting sobre sa kanyang drawer at ipinatong ito sa mesa. Ang pamilya De Villa ay lubos na nagpapasalamat sa iyong serbisyo sa loob ng maraming taon. But your service is no longer required. Effective today. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa opisina. Tanging ang mahinang tunog ng bentilador ng computer ang maririnig. Nakita ni Ricardo kung paano unti-unting namutla ang mukha ni Nana Carmen. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Tumangulang ito ng dahan-dahan. Tila ba matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Naiintindihan ko po, sir. Halos pabulong na sabi nito. Ang boses niya ay basag. Nasa loob ng sobre ang iyong final pay, kasama na ang bonus, higit pa sa itinatakda ng batas. Walang kabuhay-buhay na dagdag ni Ricardo. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Tumayo si Nana Carmen. Hindi niya kinuha ang sobre. Sir, kung maaari po sana, hihilingin ko lang na payagan niyo akong tapusin ang araw na ito para maihanda ko ang lahat ng mga kailangan ninyo bago ako umalis. Napataas ang kilay ni Ricardo. Inefficiency. Iyon ang salitang pumasok sa isip niya. Pero para matapos na, tumango siya. Okay, as you wish. Yumuko si Nana Carmen at walang imik na lumabas ng opisina. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang nagliliwanag. Sa ganda na si Isabel, ang kanyang fiancé. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Was that her? Tanong ni Isabel. Ang boses ay parang pulot. Did you do it? Yes. Tipid na sagot ni Ricardo. Bumalik na ang tingin sa mga numero sa screen. Pumalakpak ng mahina si Isabel. That was a brave decision, darling. Kailangan na talaga nating mag-move on mula sa mga lumang bagay. In fact, may plano na ako para sa kwarto niya. We can turn it into a mini gym.
Hindi sumagot si Ricardo. Para sa kanya, tama si Isabel. Ang pag-alis kay Nana Carmen ay isang hakbang pasulong. Makalipas ang ilang oras, mula sa kanyang bintana, natanaw ni Ricardo ang papalabas na figura ni Nana Carmen sa gate ng mansyon. Dala-dala nito ang isang maliit na bayong. Nag-uumpisa ng umambon at lalong lumalamig ang hangin ng Disyembre. Pinanood niya ang matanda habang unti-unti itong naglalakad palayo hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanto. Wala siyang naramdamang kahit ano. Isang maluwag na paghinga ang pinakawalan niya. Sa wakas, isang buhol na nakalas. Bumalik siya sa kanyang mesa, handa nang harapin ang susunod na transaksyon. Ngunit natigilan siya. Sa gitna ng kanyang malinis at makintab na mahogany desk, may isang bagay na nakapatong. Isang bagay na wala doon kanina. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Luma na ito at may mga gasgas, ngunit maingat na inilagay sa mismong lugar kung saan niya madaling makikita. Iyon lang. Wala nang iba. Iyon lang ang tanging iniwan ni Nana Carmen. Nakatitig lang si Ricardo sa maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isa pang basura. Bulong niya sa sarili. Puno ng inis. Isang abala. Kinuha niya ito mula sa mesa. Magaan lang. Akma na sana niya itong ihahagis sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa nang bigla siyang natigilan. May kung anong pumigil sa kanya. Hindi niya alam kung ano. Marahil ay ang kinis ng pagkakayari nito sa kabila ng kalumaan, o baka naman ay ang bigat na hindi pisikal. Isang bigat na tila nanggagaling sa mga alaala. Napabuntong hininga siya. Sa halip na itapon, binuksan niya ito. Isang mahinang tunog ng lumang bisagra ang kanyang narinig. Sa loob, ang unang bumungad sa kanya ay isang litrato, itim at puti. Kupas na sa paglipas ng panahon, dalawang babae ang nasa litrato. Parehong mga bata pa at nakangiti ng pagkatamis-tamis. Magkaakbay sila at sa kanilang mga mata ay mababasa ang lalim ng kanilang pagkakaibigan. Ang isa ay ang kanyang ina. Ang isa ay si Nana Carmen. Hindi ito ang Nana Carmen na kilala niya. Ito ay isang Carmen na puno ng buhay na ang ngiti ay kayang magliwanag ng isang buong silid. Hindi sila mukhang amo at katulong. Mukha silang magkapatid. Magmatalik na kaibigan. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Ricardo. May isang malayong alaala na biglang pumasok sa kanyang isip. Amoy ng bagong lutong tinapay. At ang malambing na boses ni Nana Carmen na kumakanta ng isang lumang kundiman habang isinasayaw siya sa kusina noong siya'y paslit pa lamang. Nawala ang alaala na kasing bilis ng pagdating nito. Sa ilalim ng litrato ay may isang nakatuping papel. Mas luma pa kaysa sa litrato. Nangingilaw na ito sa kulay at halos marupok na sa paghawak. Nakilala niya agad ang sulat kamay. Sulat kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuklat at sa bawat salitang kanyang binabasa, unti-unting gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Ricardo, anak, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay umalis na si Carmen. At marahil, ibig sabihin din nito ay nakalimutan mo na ang iyong puso. Nais kong malaman mo ang isang bagay na matagal na naming itinago sa iyo. Si Carmen, hindi ko siya naging katulong anak. Siya ang aking matalik na kaibigan, ang aking kapatid. Noong mga panahong halos isuko ko na ang lahat, noong nawala sa atin ang yaman ng iyong lolo at halos wala na tayong makain, siya lang ang nanatili sa tabi ko. Siya ang nag-alaga sa iyo habang ako'y naghahanap ng paraan para makabangon. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa papel. Nanlalabo ang kanyang paningin. Isang araw, umalis siya. Akala ko'y iniwan na rin niya ako. Pero bumalik siya pagkalipas ng isang linggo. May dala siyang sobrang puno ng pera. Walang alinlangang ipinagbili ni Carmen ang kaisa-isang lupang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang sa San Felipe. Ang perang yon, anak. Ang perang yon ang naging unang ladrilyo ng lahat ng meron ka ngayon. Nabitawan ni Ricardo ang sulat.
Lumipad ito, pababa na parang isang tuyong dahon, at lumapag sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italia. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang mga numero sa screen sa kanyang harapan, mga numero na kanina lang ay nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, ngayon ay parang mga simbolo ng kanyang katangahan. Ang boses niya kanina, malamig at walang pakialam, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Your service is no longer required. Nasa loob ng sobre ang iyong final pay. Ang kapalit ng isang buong buhay na sakripisyo. Ang kapalit ng pundasyon ng kanilang imperyo. Isang sobre. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng mukha ni Nana Carmen kanina, ang mukha na puno ng tahimik na pagtanggap, ang siyang nakikita niya. Hindi iyon pagtanggap sa desisyon. Iyon ay pagtanggap sa kabiguan. Kabiguan ng kanyang ina na ituro sa kanya ang tama. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Napayuko siya at ang mga balikat na laging tuwid at puno ng kapangyarihan ay biglang nanghina at nanginig. Sumilip siya sa bintana, sa madilim na kalsada kung saan huli niyang nakita ang anino ni Nana Carmen. Ang ambon kanina ay isa ng malakas na ulan. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pagsisisi na napakalalim at napakasakit. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang perpektong opisina, sa gitna ng kanyang perpektong buhay na ngayon ay basag na. Isang tanong ang ibinulong niya sa hangin. Isang tanong na puno ng pagkasuklam sa sarili. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang sahig na marmol ay nanatiling malamig sa ilalim ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi yun naramdaman ni Ricardo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng pagsisisi na sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali siyang nanatiling tulala, bago siya biglang kumilos na parang isang taong nalulunod na naghahanap ng hangin. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos na dati laging kalmado at kalkulado, ngayon ay padalos-dalos at puno ng pagkasindak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Nana Carmen sa kanyang contacts. Isang pangalan na hindi niya tinawagan sa loob ng maraming taon. Tumawag siya. Isang ring, 2, 3. At pagkatapos, isang malamig, elektronikong boses ang sumagot. The number you have dialed is currently not in service. Please try again later. Binaba niya ang tawag. Tinawagan niya ulit. The number you have dialed is currently not in service. Paulit-ulit. Hanggang sa ang bawat salita ng operator ay naging parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Sa sobrang frustration, halos ibato niya ang cellphone sa pader. Hindi. Kailangan niyang mag-isip. Mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang mga katulong na naglilinis sa pasilyo ay nagulat at napatigil sa kanilang ginagawa. Si Nana Carmen! Halos pasigaw na tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Saan siya nagpunta? May sinabi ba siya kung saan siya pupunta? Nagkatinginan ang mga katulong, puno ng takot at pagtataka sa biglaang pagbabago ng amo. Umiling sila. Wala po, sir, sabi ng isa. Hindi po namin alam. Ang bawat hindi ko alam ay parang isang pader na humaharang sa kanyang daan. Sino ang nakakaalam? Desperadong tanong niya. Mayroon bang nakakaalam? Wala. Walang nakasagot. Sakto namang dumating si Isabel na aakit ng ingay. Ricardo, ano ba itong kaguluhan? Tanong niya. May pagkainis sa boses. Pinagtitinginan ka na ng mga katulong. It's just a maid. Ang mga salitang it's just a maid ay tumusok sa puso ni Ricardo na parang isang punyal. Humarap siya kay Isabel at sa unang pagkakataon, nakita niya ito sa tunay nitong anyo. Hindi isang magandang partner, kundi isang estrangherong may malamig na puso. Hindi mo naiintindihan, mariing sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay puno ng bigat. Tinalikuran niya ito
at naglakad palayo. Iniwan si Isabel na nakatayo doon, gulat at hindi makapaniwala. Saan? Saan siya hahanapin? Napasabunot si Ricardo sa sarili niyang buhok. Ang utak niya na sanay sa paglutas ng mga komplikadong problema sa negosyo ay blangko ngayon, nang biglang may isang mahinang boses na tumawag sa kanya. Sir Ricardo? Lumingon siya. Si Mang Lito pala, ang pinakamatandang driver ng pamilya. Nakatayo ito malapit sa pinto ng kusina. May hawak na basahan. Ano iyon, Mang Lito? Tanong ni Ricardo. Sinisikap na pakalmahin ang sarili. Pasensya na po sa pakikialam, nahihiyang sabi ng matanda. Pero, minsan po, sa aming pag-uusap ni Carmen, nabanggit niya ang probinsya niya. Sa San Felipe daw po. San Felipe. Ang pangalan ng lugar ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang pag-asa, hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Tumakbo siya pabalik sa kanyang opisina, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan, at nilagpasan ang nagtatakang si Isabel na hindi man lang niya tiningnan. Dumiretso siya sa garahe at sumakay sa kotse. Ngunit bago niya ito paandarin, natigilan siya. Hindi niya alam kung saan sa San Felipe. Malawak ang lugar na yon. Muli siyang bumaba at tumakbo papunta sa quarters ng mga driver. Nakita niya si Mang Lito na nagpupunas ng isang sasakyan. Mang Lito, sigaw niya. Napatigil ang matanda. Hinagis ni Ricardo ang susi sa kanya. Ikaw ang magmaneho. Puno ng pagkalito, sinalo ni Mang Lito ang susi. Saan po tayo pupunta, sir? Tiningnan ni Ricardo si Mang Lito. Nang diretso sa mata, ang ulan ay nagsisimula nang bumuhos sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ng driver mula sa kanya kailanman. Dalhin mo ako sa San Felipe, ngayon na. Malayo sa ingay ng syudad, sa isang maliit at payak na bahay sa San Felipe, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Ang amoy ng basang lupa ay pumapasok sa mga siwang ng bintanang gawa sa kapis. Nakatayo roon si Nana Carmen, nakatanaw sa labas. Dito siya lumaki. Ang bawat sulok ng bahay ay pamilyar, ngunit ngayon, parang may kung anong kulang. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay nasa loob ng isang maliit na bayong na nakapatong sa ibabaw ng isang lumang papag. Iilan at luma na ang kanyang mga damit. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim at nakalulunod na kalungkutan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang lalaking pinalaki niya na ngayon ay isa ng estranghero. Kinuha niya ang nag-iisang litrato na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ito ay larawan ni Ricardo noong ito'y 10 taong gulang, nakangiti at may hawak na tropeo mula sa isang kompetisyon sa paaralan. Naalala pa niya ang araw na yon. Siya ang sumama sa batang si Ricardo dahil abala ang ina nito. Siya ang unang yumakap dito nang manalo ito. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Sana ay maging masaya ka, iho. Bulong niya sa hangin. Sana ay mahanap mo ang tunay na mahalaga. Bigla, nakaramdam siya ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Napahawak siya roon at napapikit. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, gaya ng itinuro sa kanya ng doktor. Sanay na siya sa sakit na ito. Isa na itong matagal na kasama. Nang bahagyang humupa ang sakit, lumapit siya sa kanyang bayong at kinuha mula roon ang isang maliit na bote ng gamot. Kumuha siya ng isang tableta at ininom ito ng walang tubig. Pagkatapos, may isa pa siyang kinuha mula sa isang sobre. Isang sulat mula sa pampublikong ospital ng probinsya. Binuklat niya ito kahit kabisado na niya ang nakasulat. Isang paalala para sa kanyang pre-operative assessment. Ang petsa ay sa susunod na linggo na. Isang operasyon sa puso. Isinara niya ang sulat at binuksan ang kanyang pitaka. Sa loob, may ilang lukot na pera. Maingat niya itong binilang. Ito ang lahat ng naipon niya sa buong buhay niya. Ang lahat ng natira, matapos ipadala ang halos lahat ng kanyang sahod
Sa mga kamag-anak sa probinsya sa loob ng maraming taon, tinitigan niya ang pera. Pagkatapos ay tinitigan niya ang sulat mula sa ospital. Hindi ito sasapat. Malayo sa sapat. Inaasahan niya ang aginaldo at ang kanyang huling sahod. Iyon sana ang pag-asa niya. Ngunit ang sobrang iniwan ni Ricardo sa mesa kanina, hindi niya kayang kunin. Parang insulto yon sa alaala ng ina nito. Isang bayad pinsala para sa isang buhay na sakripisyo. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat mula sa ospital. Ibinaba niya ito sa mesa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa salamin ng picture frame ni Ricardo. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya dapat umiyak. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang tanging hiling na lang niya ay mabuhay ng sapat para makitang muli ang nangiti ng batang nasa litrato. Hindi ang malamig na mga mata ng lalaking nagpaalis sa kanya. Ngunit sa pagpatak ng ulan sa bubong, alam niya, nauubos na ang kanyang oras. Ilang oras na silang bumibiyahe sa mga kalsadang putik at baku-bako. Ang marangyang sasakyan ni Ricardo ay tila isang dayuhan sa simpleng tanawin ng probinsya. Bawat pag-alog ng sasakyan ay parang dagdag na kabog sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay marating nila ang sentro ng San Felipe, agad na bumaba si Ricardo. Hindi na niya inantay si Mang Lito. Ang bawat segundo ay mahalaga. Nagtanong siya sa unang taong nakita niya. Isang lalaking nag-aayos ng kanyang tricycle. "Excuse me, kilala niyo po ba si Carmen Reyes?" Tanong niya. Ipinakita ang litrato ni Nana Carmen mula sa kanyang cellphone. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, tila nagtataka sa isang taong Maynila na biglang sumulpot sa kanilang bayan. Umiling ito. Nagtanong si Ricardo sa isang tindera. Umiling din ito. Nagtanong siya sa mga nagkukumpulang ina sa may poso. Umiling sila. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng pamilyar na desperasyon. "Sir, baka po dapat tayong magtanong sa barangay hall." Mungkahi ni Mang Lito na nakasunod lang sa kanya. Ngunit bago pa sila makalakad, isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bakuran ang lumapit sa kanila. "Iho, si Carmen ba ang hinahanap mo?" Napalingon si Ricardo. Opo, Nay. Kilala niyo po ba siya?" Ngumiti ang matanda. "Oo naman. Ako si Flora. Kapitbahay at kaibigan niya. Ikaw siguro si Ricardo? Yung alaga niya. Naku, lagi kanyang ikinukwento sa akin. Ipinagmamalaki ka noon." Ang mga salita ng matanda ay tumama kay Ricardo na parang sampal. Ipinagmamalaki siya. "Nasaan po siya, Nay? Kailangan ko po siyang makausap." Nawala ang nangiti sa mukha ni Aling Flora. "Naku, kaalis lang niya kaninang umaga. Akala ko nga'y babalik din agad. Doon ang bahay niya." Sabi nito, itinuro ang isang maliit na bahay na halos natatabunan na ng mga halaman. Mabilis na tinungo ni Ricardo ang bahay. Kumatok siya ng malakas. "Nana Carmen, Nana, ako po ito. Si Ricardo." Walang sumasagot. "Nana Carmen." Mas malakas niyang sigaw. Tanging ang tunog lang ng hangin ang kanyang narinig. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Ang bahay ay walang tao. Malinis at maayos, ngunit walang bakas ng buhay. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Huli na ba siya? Bumalik siya kay Aling Flora. Ang muka ay puno ng pagkabigo. Saan po siya nagpunta? Nagkibit balikat si Aling Flora. "Hindi ko sigurado, iho. Ang sabi lang niya ay may aasikasuhin siya sa bayan, baka sa ospital. Alam mo na, dahil sa sakit niya." Natigilan si Ricardo. "Sakit? Anong sakit po?" Tiningnan siya ni Aling Flora na parang hindi makapaniwala. "Hindi mo alam. May malubhang sakit sa puso ang kaibigan ko. Matagal na niyang iniinda yon. Kailangan na nga niyang maoperahan. Parang may bumara." Sa lalamunan ni Ricardo, ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. "O operahan?" Nauutal niyang tanong. Tumango si Aling Flora.
Ang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan. Oo, kaya nga tuwang-tuwa siya noong nakaraan. Sabi niya, ang matatanggap niyang aginaldo ngayong Pasko, ang huling pag-asa niya para sa operasyon. Sa sandaling iyon, nabasag ang puso ni Ricardo sa 1,000 piraso. Ang huling pag-asa niya, ang aginaldo na hindi na darating, ang bonus na ipinagkait niya. Biglang nag-replay sa kanyang isipan ang lahat. Ang malamig niyang boses, ang sobre sa mesa, ang pagtalikod niya. Napatitig siya sa kawalan. Hindi na niya naririnig ang sinasabi ni Aling Flora. Hindi na niya nararamdaman ang pag-alog ni Mang Lito sa kanyang balikat. Ang tanging naririnig niya ay ang hatol. Isang hatol na siya mismo ang gumawa. Hindi lang trabaho ang kinuha niya sa matanda. Kinuha niya ang huling pag-asa nito. Kinuha niya ang buhay nito. Hindi alam ni Ricardo kung paano sila nakabalik sa Maynila. Ang buong biyahe ay isang malabong imahe ng mga dumadaang puno at ilaw. Si Mang Lito ay tahimik lang na nagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang amo sa rearview mirror na may halong awa at takot. Hindi nagsalita si Ricardo. Walang salitang kayang ilarawan ang ipo-ipo ng galit, pagsisisi at takot sa loob niya. Ang mga salita ni Aling Flora ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Ang huling pag-asa niya, ang huling pag-asa niya. Pagdating nila sa mansyon, bumaba siya ng sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Hindi niya pinansin ang mga katulong na sumalubong sa kanya. Isang tao lang ang gusto niyang makita. Parang isang bagyo. Sumugod siya papasok. Naabutan niya si Isabel sa sala. Masayang tinitingnan ang isang magazine ng interior design habang may kausap sa telepono. Yes, I want it minimalist but elegant. That entire wing, the old one, needs to be diminished. Nang makita niya si Ricardo, ngumiti ito ng matamis at ibinaba ang tawag. Darling, you're back? I was just talking to the architect. May mga magagandang ideya na ako para sa... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit isang mapanganib na kalma. Parang katahimikan bago ang isang pagsabog. Nawala ang ngiti ni Isabel. What are you talking about? Si Nana Carmen, sabi ni Ricardo. Dahan-dahang lumalapit. May sakit siya sa puso, Isabel. Malubha. Kailangan niya ng operasyon para mabuhay. Napataas ang kilay ni Isabel, walang bakas ng pagkagulat o simpatya. And, anong kinalaman ko dyan? Huminto si Ricardo sa mismong harapan niya. Ang bawat salita niya ay parang isang patak ng lason. Ang perang ipinagkait natin sa kanya. Ang aginaldong hindi natin ibinigay. Iyon ang pambayad niya sana sa operasyon. Sandaling katahimikan. At pagkatapos, tumawa si Isabel. Isang tawa na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang tawa na puno ng pangmamaliit. Oh, Ricardo, don't be so dramatic. Sabi nito, iwinawasiwas ang kamay. Hindi natin responsibilidad ang buhay niya. We are running an empire, not a charity. People are assets. Kung hindi na sila produktibo, tinatanggal sila. Ganoon lang yon kasimple. Nakatitig lang si Ricardo. Parang ngayon lang niya nakita ang totoong mukha ng babaeng pakakasalan niya sana. Ang magandang mukha ay isang maskara lamang pala para sa isang kaluluwang walang anumang kabutihan. Isang buhay ang pinag-uusapan natin, gigil na sabi ni Ricardo. At isang imperyo naman ang sa atin. Sigaw pabalik ni Isabel, tumatayo na rin. Para maprotektahan iyon, kailangan mong maging malupit. Iyon ang presyo ng pag-unlad. Isang matandang katulong lang siya. Isang paalala ng nakaraan na dapat mo nang kalimutan. Isang pabigat. Pabigat. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Ricardo. Ang babaeng nagbigay buhay sa kanilang pamilya ay isang pabigat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal at paghanga na naramdaman niya para kay Isabel
ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matinding pagkasuklam. Nakita niya sa babaeng ito ang salamin ng pinakamasamang bersyon ng kanyang sarili. Ang halimaw na halos nilamon na siya ng buo. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Isabel. Hinawakan niya ang daliri kung saan naroon ang dambuhalang diamanteng singsing na ibinigay niya. At sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, hinubad niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. "Ricardo, what are you doing?" Binitawan niya ang kamay nito. Ang singsing ay nanatili sa kanyang palad. Malamig, walang buhay. Tiningnan niya si Isabel diretso sa mga mata. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay kasing lamig ng yelo. "Tapos na tayo." Isinara niya ang kanyang palad, hawak ang singsing. "Umalis ka sa pamamahay ko." Hindi makapaniwala si Isabel. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa purong galit. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito." Sigaw niya. "Ako ang tumulong sa'yo para maging kung sino ka ngayon." Tinalikuran siya ni Ricardo. "Pagsisisihan mo ito, Ricardo." Humabol na sigaw ni Isabel. Ang boses ay puno ng kamandag. "Ipapatikim ko sa'yo kung sino ang kinalaban mo." Pero hindi na lumingon si Ricardo. Naglakad lang siya palayo sa kasinungalingan at patungo sa isang katotohanang kailangan niyang harapin. Gaano man ito kasakit. Kinabukasan, ang mansyon ay nakakabinging tahimik. Wala na si Isabel. Iniwan niya ang lahat ng kanyang mga gamit maliban sa galit na nag-aalab. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Ricardo. Ang kanyang opisina na dati sentro ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay naging isang war room para sa isang desperadong misyon. Inatasan niya ang kanyang pinakamagagaling na tauhan at kumuha pa ng pribadong investigador. Ang utos, hanapin si Carmen Reyes. Walang pakialam sa gastos. Mga mapa ang nakalatag sa kanyang mesa. Mga listahan ng mga ospital, klinik at bahay-ampunan. Ang kanyang cellphone ay halos hindi bumibitiw sa kanyang tainga. Walang Carmen Reyes na naka-check-in? Sigurado kayo? Subukan niyong hanapin sa mga probinsya sa paligid. Baka dinala ng kamag-anak. Hindi. Wala akong pakialam kung Pasko. Doblehin niyo ang bayad sa lahat. Hanapin niyo lang siya. Ang bawat tawag ay nagtatapos sa parehong resulta. Wala. Para siyang naghahanap ng isang multo. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. At habang abala siya sa paghahanap, sinimulan na ni Isabel ang kanyang paghihiganti. Isang tawag ang dumating mula sa kanyang sekretarya. Ang boses nito ay nanginginig. "Sir Ricardo, tiningnan niyo na po ba ang balita online?" Binuksan ni Ricardo ang isang news website at bumungad sa kanya ang headline na sumira sa lahat. CEO ng Devilla Corp nagkaroon ng nervous breakdown, kinabukasan ng kumpanya alanganin. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at half-truths. Isang anonymous source na malapit sa pamilya, alam niyang si Isabel iyon, ang nagdetalye ng kanyang erratic behavior. Ang pag-alis ni Isabel ay pinalabas na dahil sa kanyang mental instability. Agad na nagring ang kanyang telepono, isang miyembro ng board of directors. Ang boses nito ay puno ng galit at pag-aalala. "Ricardo, ano itong nababasa ko? Totoo ba ito? Ang stocks natin ay bumabagsak." Hindi pa niya naibababa ang tawag. Pumasok na ang isa pa. At isa pa. Ang imperyong pinaghirapan niyang itayo ay unti-unting gumuho sa kanyang harapan. At wala siyang magawa. Ibinaba niya ang lahat ng tawag. Tumingin siya sa paligid ng kanyang malawak at grandiosong opisina. Ang mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga tropeo, mga mamahaling painting, ang tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Lahat ng yon ay tila nangungutya sa kanya. Napuno siya ng isang nakakabaliw na pakiramdam ng pag-iisa. Iniwan siya ni Isabel. Pinagtaksilan siya ng kumpanyang kanyang pinamunuan.
At ang tanging taong tunay na nagmahal at nag-alaga sa kanya ay nawawala. Marahil ay nag-aagaw buhay sa isang sulok dahil sa kanya. Wala na siyang kakampi, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang pera na kayang ayusin ang problemang ito. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na salamin ng bintana. Tinitingnan niya ang syudad sa ibaba, ang libu-libong ilaw na kumikislap. Sa isang syudad na puno ng milyon-milyong tao, pakiramdam niya ay siya na ang pinaka-nag-iisang tao sa mundo. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad. Ang malakas at dominanteng si Don Ricardo de Villa ay wala na. Ang natira ay isang lalaking basag, talunan, at lubos na nagsisisi. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa? Nang biglang, sa gitna ng katahimikan, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Wala sa loob na sinagot niya ito. Handa nang makarinig ng isa na namang masamang balita. Hello? Sabi niya. Ang boses ay pagod at walang buhay. Isang mahinahon at profesional na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Mr. De Villa po ba ito? Yes. Tumatawag po kami mula sa San Lorenzo Public Hospital. Mayroon po kasing pasyente dito na nagngangalang Carmen Reyes. Bigla na lang po siyang nawalan ng malay sa labas ng ospital. Biglang napatayo si Ricardo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nasaan siya? Kumusta siya? Nag-alinlangan ang boses sa kabilang linya. Sir, nasa critical na kondisyon po siya. Ang mga salitang critical na kondisyon ay umaling-awngaw sa isipan ni Ricardo na parang isang alarma ng sunog. Papunta na ako, sigaw niya sa telepono bago pa man ito ibaba. Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit o magsuklay. Kinuha niya ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng mansyon na parang ang mismong demonyo ang humahabol sa kanya. Siya na mismo ang nagmaneho. Iwinaksi ang alok ni Mang Lito. Ang biyahe papuntang San Lorenzo Public Hospital ay isang bangungot. Ang traffic ng Pasko sa Maynila ay masikip at walang galawan. Paulit-ulit niyang binubusinahan ang mga sasakyan sa harapan niya. Sumisiksik sa bawat maliit na espasyo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibla. Ang bawat pulang ilaw ay isang torture. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay marating niya ang ospital, halos iparada niya ang sasakyan sa mismong pasukan. Tumakbo siya papasok at ang bumungad sa kanya ay isang mundo na malayong-malayo sa mga pribadong ospital na kanyang kinasanayan. Ang amoy ng gamot at sakit ay tumagos sa kanyang ilong. Ang pasilyo ay puno ng mga taong nag-iiyakan, mga pasyenteng nakahiga sa mga stretchers sa gilid, at mga doktor at nurse na nagmamadaling naglalakad. Ang ingay ay nakakabingi, ang kaguluhan ay nakakapanlumo. Ito ang mundo kung saan niya itinapon si Nana Carmen. Carmen Reyes! Sigaw niya sa unang nurse na nakita niya. Nasaan si Carmen Reyes? Itinuro ng nurse na halatang pagod na ang direksyon ng emergency room. Tumakbo ulit si Ricardo. Ang bawat mukha na nakikita niya ay tila naghuhusga sa kanya. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa isang salamin. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at may itsura ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. At doon, sa dulo ng isang masikip na pasilyo, sa isang sulok, nakita niya siya. Nakita niya si Nana Carmen. Nakaratay ito sa isang lumang kama. Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa sa puting kumot na nakabalot sa kanya. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. At ang tanging tunog na nagpapatunay na buhay pa siya ay ang mabagal at mahinang beep, beep, beep ng makinang nakakabit sa kanya. Napahinto si Ricardo, parang may pumigil sa kanyang mga paa. Ang babaeng nasa harapan niya ay napakalayo sa matatag na haligi ng kanyang kabataan. Ngayon, siya ay marupok, maliit, at tila anumang oras ay bibigay na. Unti-unti siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Isang doktor ang humarang sa kanya.
Pamilya po ba kayo ng pasyente? Ah, ako po ang nag-aalaga sa kanya. Nagsinungaling si Ricardo. Ako po si Ricardo. Ano po ang nangyari? Tiningnan siya ng doktor ng may simpatya. Inatake po siya sa puso. Malala po. Sinusubukan naming i-stabilize siya. Pero, ang totoo, kailangan niya ng agarang operasyon. Humigpit ang panga ni Ricardo. Gawin niyo. Umiling ang doktor. Sir, wala po kaming sapat na kagamitan dito para sa ganoong klaseng operasyon. At kahit meron man, napakadelikado. Napakahina na ng puso niya. Hindi! Marising sabi ni Ricardo, hindi ako papayag. Sa sandaling iyon, ang dating Don Ricardo na sanay mag-utos ay nagbalik. Ngunit ngayon, hindi para sa pera o kapangyarihan, kundi para sa isang buhay. Tumawag ka ng ambulansya, utos niya sa doktor. Ang pinakamagaling na ambulansya, ililipat natin siya sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Kumuha ka ng pinakamagaling na espesyalista sa puso. Kahit sino, kahit saan. Dalhin mo siya sa akin. Nag-alinlangan ang doktor. Pero sir, ang gastos. Walang problema sa gastos. Putol ni Ricardo. Ang boses ay halos mabasag na. Dinukot niya ang kanyang wallet at inilabas ang lahat ng credit card niya. Gamitin niyo ito. Lahat. Iligtas niyo lang siya. Tiningnan ng doktor ang desperasyon sa mga mata ni Ricardo. Tumango ito at mabilis na kumilos. Naiwan si Ricardo sa tabi ng kama. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang kamay ni Nana Carmen. Malamig ito. Nana, bulong niya. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Huwag po kayong bibitaw. Parang awa niyo na. Huwag po muna ngayon. Dumating ang mga nurse at paramedic. Sinimulan nilang ihanda si Nana Carmen para sa paglipat. Itinulak nila ang kama palabas ng air. Sumunod si Ricardo, hindi binibitawan ang kamay ng matanda. Dinala nila siya sa operating room. Isang malaking pinto na may nakasulat na Surgery, Restricted Area. Hinarang siya ng isang nurse. Hanggang dito na lang po kayo, sir. Ang mga daliri ni Nana Carmen ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak at pagkatapos, ang pinto ay nagsara nang may malakas na kalabog. Naiwan si Ricardo sa labas, mag-isa. Napatingala siya sa ilaw sa itaas ng pinto. Isang pulang ilaw na nagsasabing in operation. Wala na siyang magawa. Wala na siyang mauutusan. Wala na siyang kayang kontrolin. Ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay at magdasal. Ang mga oras sa waiting area ng ospital ay dumaan na parang mga araw. Bawat tunog ng sapatos sa pasilyo, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapatayo ng balahibo ni Ricardo. Nakaupo lang siya sa isang malamig na upuang metal, nakayuko. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi na niya namalayan ang gutom o pagod. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. Isang pulang ilaw na kumakatawan sa buhay at kamatayan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, taimtim siyang nagdasal. Hindi siya humingi ng karagdagang yaman o tagumpay. Humingi siya ng isang bagay na mas mahalaga. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi, para masabing patawad. Ilang beses na lumabas-masok ang mga nurse, ngunit walang sino man ang tumingin sa kanyang direksyon. Pakiramdam niya ay invisible siya. Isa lang siyang anino na naghihintay ng hatol. Hanggang sa pagkatapos ng 6 na oras na parang isang kawalang hanggan, ang pulang ilaw ay namatay. At ang pinto ay bumukas. Isang doktor na nakasuot pa ng surgical gown ang lumabas. Mukha itong pagod, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hindi siya makapagsalita. Mr. De Villa, sabi ng doktor.
It was a long and difficult operation pero nagtagumpay kami. She's stable. She's a fighter. Parang isang malaking alon ng ginhawa ang bumuhos kay Ricardo. Ang bigat na pumipigas sa kanyang dibdib sa loob ng maraming oras ay biglang nawala. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili at isang hikbi ang kumawala mula sa kanya. Isang hikbi ng pasasalamat. Sa salamat, iyon lang ang naibulong niya. Salamat, Doc. Lumipas ang ilang araw. Si Nana Carmen ay nanatili sa ICU, ngunit bawat araw ay may senyales ng pagbuti. Hindi umalis si Ricardo sa kanyang tabi. Doon siya natutulog sa sofa. Doon siya kumakain. Ang kanyang kumpanya, ang bumabagsak na stock market, ang galit ng board of directors. Lahat ng yon ay kinalimutan niya. Ang tanging mahalaga ay ang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na pagtaas-baba ng dibdib ni Nana Carmen. Isang hapon, habang binabasa ni Ricardo ang isang libro sa tabi ng kama, narinig niya ang isang mahinang ungol. Napatingin siya. Dahan-dahan, iminulat ni Nana Carmen ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, pero nang makita niya si Ricardo, isang mahinang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nabitawan ni Ricardo ang libro. Lumapit siya sa kama. Nana, sabi niya, ang boses ay garalgal. Nana, gising na po kayo. Sinubukan ni Nana Carmen na magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ang kamay na kulubot at pagod. Hinawakan ito ni Ricardo gamit ang dalawa niyang kamay. Mainit na ito ngayon, puno ng buhay. Inilagay ni Ricardo ang kamay ng matanda sa kanyang pisngi at doon ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang tigil. Walang salitang namutawi sa kanya. Hindi kailangan. Ang kanyang mga luha ang nagsabi ng lahat. Pagsisisi, pasasalamat, pagmamahal. Dahan-dahang hinaplos ng daliri ni Nana Carmen ang pisngi ni Ricardo. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa isang tingin lang, ipinarating niya ang lahat. Pag-unawa, pagpapatawad. Isang taon makalipas, ang malamig at grandiyosong mansyon ng mga De Villa ay iba na ngayon. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong bibingka at tunog ng masayang tawanan. Sa malawak na sala, sa harap ng isang nagliliyab na apoy, sa fireplace, si Ricardo at isang malusog at masigla ng si Nana Carmen ay abala sa pagbabalot ng mga regalo. Ngunit hindi ito mga mamahaling regalo. Ang mga ito ay mga laruan at libro para sa isang ampunan. Dahan-dahan lang po sa pagyuko, Nana. Baka mabinat kayo. Paalala ni Ricardo na ngayon ay may ngiti na laging abot sa kanyang mga mata. Naku, iho, mas malakas pa ako sa'yo, biro ni Nana Carmen at sabay silang nagtawanan. Inayos ni Ricardo ang kumpanya. Hinarap niya ang board. Inamin ang kanyang mga pagkakamali. At dahan-dahang ibinalik ang tiwala nila sa pamamagitan ng mga desisyon na hindi lang batay sa kita, kundi pati na rin sa puso. Tiningnan niya si Nana Carmen na masayang naglalagay ng ribbon sa isang kahon. Naalala niya ang lahat ng nawala sa kanya. Isang fiancé, bilyon-bilyong piso sa stock market, ang respeto ng marami. Ngunit habang tinitingnan niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, alam niyang ang lahat ng kanyang natagpuan ay higit pa. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Salamat, Nana. Mahinang sabi niya. Napatingin sa kanya si Nana Carmen. Salamat po. Sa lahat. Ngumiti lang ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Sa labas, nagsimula ng kumanta ang mga nangangaroling. Sa pagkakataong ito, para kay Ricardo, hindi na yun ingay. Iyon na ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ito nakatago sa mga vault ng bangko o sa pagtaas ng mga numero sa stock market. Ito ay nasa mainit ng ngiti ni Nana Carmen habang inaabot sa kanya ang isang piraso ng bibingka. Nasa tunog ng kanilang halakhak
na umaalingaw-ngaw sa mansyon na dati puno ng katahimikan. Nasa kapayapaan ng kanyang puso sa bawat paggising sa umaga na alam niyang nagawa niya ang tama. Hindi pala nasusukat ang yaman sa dami ng iyong tinataglay, kundi sa halaga ng mga taong handa kang alagaan at mahalin. At sa gabing iyon ng Pasko, habang pinapanood niya ang mga parol na kumukutitap sa labas, naintindihan ni Ricardo ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang pinakamagandang regalo ay hindi ang mga bagay na nabibili ng pera, kundi ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin para magmahal muli. Muli niyang tiningnan si Nana Carmen na ngayon ay masayang itinuturo ang isang kumukutitap na bituin sa tuktok ng kanilang Christmas tree. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng mga palamuti, nakita niya hindi lang ang babaeng nagligtas sa kanilang pamilya, kundi ang puso at kaluluwa ng kanilang tahanan. Ang bawat guhit sa mukha nito ay isang mapa ng sakripisyo at pag-ibig na walang hinihintay na anumang kapalit. At sa wakas, lubos niyang naunawaan. Ang tunay na aginaldo ay hindi ang perang nasa sobre, kundi ang bawat umaga na kasama niya ito. Ang bawat ngiti na sasalubong sa kanya. Iyon ang biyaya, iyon ang yaman, at iyon ang Pasko na hinding-hindi na niya muling kakalimutan. Sapagkat sa buhay ng bawat isa sa atin, merong isang Nana Carmen, isang pusong tahimik na nagmahal, isang kaluluwang nag-alay nang hindi humihingi ng kapalit. Sila ang mga pundasyon ng ating mga buhay na madalas ay hindi natin napapansin hanggang sa halos huli na ang lahat. At ang tanging hilingin ng kwentong ito ay sana hindi na natin hintayin pang mawala sila bago natin matutunang pahalagahan ang kanilang tunay na halaga.